Tutal, hindi naman daw pumapasok kaya't pinagre-resign na ng Senate Minority Bloc si Senate President Alan Peter Cayetano. Para na raw siyang vlogger na palayang Facebook Live. Giit pa ni Senator Erwin Tulfo ang kakapal daw ng mukha ng majority bloc kahit daw ang palakol ay tatalbog lang kung ibukol kay Senate President Cayetano. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Senate President Alan Peter Cayetano should resign as he has shown that he cannot function as the leader of the Senate anymore. Sa pangunguna ni Senador Erwin Tulfo, nanawagan ng Senate Minority Bloc na magbitiw na si Senator Alan Peter Cayetano. Kasunod yan ng hindi pagdulumuli ng Majority Bloc sa sesyon ngayong araw. Boycott na. Yesterday, mali na pa. Real talk lang tayo. Nagalit sila dahil hinuli si Senator Jinggoy. Iniisa-isa daw sila. I know that they have one there, si Senator Marcoleta, pero I don't know if it's going down. Si Senadora Risa Ontiveros, binanatan ang panawagan ni Cayetano na makiisang minorya sa pag-boycott sa pag-aresto kay Senador Jinggoy Estrada. At maling-mali pa yung sinabi niya kahapon na let the Senate go quiet. Ang Senado ay dapat boses ng mamamayan. Kung bubusalan niya at hindi niya bibigyang daan yung boses ng Senado alang-alang sa mamamayan, talagang hindi na siya karapat-dapat mamuno dito. Pero hindi tulad kahapon na halos gabi na sila kahihintay na abisuhan na sila ng medyo mas maaga na walang majority na sisipot sa plenaryo. Buo darating, sir. Habang nasa plenaryo ang Solid Block 11, naka-Facebook Live naman si Senate President Cayetano. Kayo ang nami-personal, so let me ask the 11 minority who's asking me to resign now. Well, kahit na isang oras, binigyan niyo ba ako ng chance? Bakit nga ba hindi dumadalo ang mayorya sa sesyon? Git ni Cayetano, nag-walk out sila pero sa tamang paraan. Pero gagamitin po nila yung numbers dahil po dun sa hindi makapasok si Senator Bato at dahil kinulong nila si Senator Jinggoy, tapos tinatakot yung iba namin mga kasama na susunod na kayo, tapos hihintayin kung may event or hindi pwedeng isa namin kasama or nag-CR lang, tapos papalitan nila yung mga miyembro ng committee. So ngayon po ang majority, ginagamit din po ang rule sa tama, morally, legally. Agad naman niyang tinabla ni Ontiveros. Hindi po namin hinahadlangan magpatuloy ang anumang pagdinig ng komite basta nasa tamang paraan. Sa nauna pa niyang Facebook Live, kinumpirma rin ni Cayetano ang isiniwalat ni Senator Jinggoy na inalok siya ng minority na mag-over the bakod. So alam ko for a fact na totoo na binabargain ang kanyang kaso. I am a witness. Narinig ko yung mga offer sa kanya. Wala ka ng kaso, huwag ka lang kakalas. The minority senators knows this, so stop lying. Sinagot naman ni Senator Erwin ang akusasyon na tinatakot nilang majority sa gitna ng kinaharap nilang kaso. Ano naman ang kinalaman ng Senado sa Ombudsman? Ano naman ang kinalaman ng mga senador sa Sandigan Bayan? Kaya ba diktahan si Boying Remulla, Ombudsman Remulla? You cannot. Kaya ba namin diktahan yung mga Sandigan Bayan Justices? Abay, nakakawalang respeto naman po at galang yun. Mensahe pa nga niya kay Cayetano. Konsensya at kung may hiya pa sila, kung hindi singkapal ng adobe ang mga mukha nila, vlogger na po yata si Senator Cayetano. May hamon din si Senator Raffy Tulfo kay SP Alan. Inaabon ko si Alan Peter Cayetano. Kung matapang ka, pumunta ka rito bukas. Otherwise, tuwag ka. Sakit niyan, imbis na pumasok siya rito, itong si SP Alan. Sa Facebook siya, papasok. You know, this is not a radio or TV program. This is not entertainment. This is the Senate of the Philippines. So we have to be more professional. Kung hindi ka lang Tulfo at kung hindi lang Tulfo si kapatid mong si Erwin, at sinumbong ko na kayo kay Tulfo Sa huli, iginit ni Cayetano na willing siya magbitiw basta buo pa rin ang majority 13. Inimbitahan niya rin ang minority para pag-usapan ang muling pag-iimbestiga sa flood control scandal. Dahil naman sa hindi matuloy-tuloy na sesyon, maraming panukalang nakatenga. Kabilang ang Magna Carta para sa mga barangay health worker, anti-hospital detention bill, at nakabinbin din ang pag-aproba ng Filipino citizenship sa film wrestler na si Matthew James Ramos at San Miguel import Benny Boatwright. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Bumuelta si Senador Ping Lacson sa paninisi ni Senator Rodante Marcoleta
sa hindi raw pagprotesta ng minorya sa pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada. Ang sabi ni Marcoleta, damdamin niya ang namayani noong suportahan sa pagsuko si Senador Jinggoy Estrada kahapon. Minaliit daw silang masyado. Wala rin daw ginawa ang minorya ng sigawan ni Interior Secretary John Vic Remulla si Senate President Alan Peter Cayetano sa issue ng pag-aresto kay Jinggoy. Ang sagot ni Lacson, kasalanan raw ba ng minorya na hindi sila nagprotesta? Laking pasasalamat pa nga raw nila dahil hindi binigwasan ni Remulla si Cayetano dahil sa asal niya kahapon. Nagpatutsadahan din sina Senator Robin Padilla at ML Party List Representative Laila De Lima. Ayon kay Padilla, magkaiba raw ang sitwasyon ni Senador Bato de la Rosa at si De Lima. Si De Lima ay konektado raw sa mga drug lord, habang si De la Rosa ay konektado sa pag-neutralize ng mga drug lord. Ang belta ni De Lima, huwag siyang idamay sa baluktot na naratibo ng senador. Matatandang sumuko ang Noy senador na si De Lima kaugnay ng drug case, pero pinawalang sala rin kalaunan. Nagtatago naman si De la Rosa na naharap sa kaso kaugnay sa droga sa war on drugs sa ICC. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.